Genesis Kapitulo 34. At lumabas si Dina na anak ni Leah, na ipinanganak nito kay Jacob, upang tingnan ang mga anak na babae ng lupaing yaon. At siya'y nakita ni Sichem, anak ni Hamor, na Hevo, na prinsipe sa lupain, at siya'y kinuha at sumiping sa kanya, at siya'y pinangayupa pa. At inilakip niya ang kanyang kaluluwa kay Dina, na anak ni Jacob at kanyang sininta ang dalaga, at nakiusap ng kalugod-lugod sa dalaga. At si Sichem ay nagsalita sa kanyang amang kay Hamor, na sinabi, "Ay pakamit mo sa akin ang dalagang ito na maging asawa ko." Nabalitaan nga ni Jacob na dinahas ang kanyang anak na si Dina, at ang kanyang mga anak ay nasa kasamahan ng mga hayop niya sa parang, at tumahimik si Jacob hanggang sa sila'y dumating. At nilabas ni Hamor na ama ni Sichem si Jacob upang makiusap sa kanya. At ang mga anak ni Jacob ay nagsiuwi mula sa parang ng kanilang mabalitaan, at nangagdamdam ang mga lalaki, at nagninggas ang kanilang galit, sapagkat gumawa ng kol-ulan sa Israel, na sinipangan ang anak ni Jacob, bagay na di nararapat gawin. At nakiusap si Hamor sa kanila, na sinasabi, "Ang kaluluwa ni Sichem na aking anak ay sama sa iyong anak, ipinamamanig ko sa inyo na ipagkaloob ninyo sa kanya na maging asawa niya. At magsipag-asawa kayo sa amin, ibigay ninyo sa amin ang inyong mga anak na babae, at ibibigay namin sa inyo ang aming mga anak na babae. At tatahan kayong kasama namin, at ang lupain ay sa harap ninyo, tumahan kayo at manggal-akal kayo riyan at magkaroon kayo ng mga pag-aari riyan." At sinabi ni Sichem sa ama ni Dina, at sa mga kapatid niya, "Makasundo nawa ako ng biyaya sa inyong mga mata at ang sabihin ninyo sa akin ay aking ibibigay. Hingin ninyo sa akin ang walang bilang na bigay kaya at kaloob, at aking ibibigay ayon sa sabihin ninyo sa akin, ipagkaloob lamang ninyo sa akin ang dalaga na maging asawa ko." At nagsisagot na may pagdaraya ang mga anak ni Jacob kay Sichem at kay Hamor na kanyang ama, at sila'y nagsalitaan, sapagkat kanyang dinahas si Dina na kanilang kapatid. At sinabi niya sa kanila, "Hindi namin magagawa ito, na ibigay ang aming kapatid sa isang hindi tuli, sapagkat isang kasiraan ng puri namin. Sa ganitong paraan lamang papayag kami sa inyo, kung kayo'y magiging gaya namin, na manggatuli ang lahat ng lalaki sa inyo. Ay ibibigay nga namin sa inyo ang aming mga anak na babae, at makikasama kami sa inyong mga anak na babae, at tatahan kami sa inyo, at tayo'y magiging isa lamang bayan. Datapwat kung ayaw ninyo kaming pakinggan, na kayo'y manggatuli, ay dadalhin nga namin ang aming anak na babae at kami ay yayaon." At ang kanilang mga salita ay kinalugdan ni Hamor at ni Sichem, na anak ni Hamor. At hindi iniliban ng binata ang paggawa ni Yaon, sapagkat nalugod siya sa anak na babae ni Jacob, at siya ang pinarangalang higit sa buong sangbahayan ng kanyang ama. At si Hamor at si Sichem na kanyang anak ay napasa pintuang bayan ng kanilang bayan, at sila'y nakiusap sa mga tao sa kanilang bayan, na sinasabi, "Ang mga taong ito ay tahimik sa atin, kaya't magsitahan sila sa lupain at magsipangalakal sila riyan, sapagkat narito, ang lupain, ay may malabis na kaluwanggan sa kanila, tayo'y makisama sa kanilang mga anak na babae, at ating ibigay sa kanila ang ating mga anak. Sa ganito lamang paraan papayagan tayo ng mga taong iyan, sa pagtahan sa atin, na maging isa lamang bayan, kung patuli ang lahat ng lalaki sa atin, na gaya naman nila na mga tuli. Di ba magiging atin ang kanilang mga baka at ang kanilang mga pag-aari at ang lahat nilang hayop? Atin lamang silang payagan, at tatahan sa atin." At pinakinggan si Hamor at si Sichem na kanyang anak, ng lahat na lumalabas sa pintuan ng kanyang bayan, at ang lahat ng lalaki ay nagtuli, ang lahat ng lumalabas sa pintuan ng kanyang bayan. At nangyari, ng ikatlong araw, nang sila'y nangasasaktan, na ang dalawa sa mga anak ni Jacob, si Simeon at si Levi, na mga kapatid ni Dina, na kumuha ang bawat isa ng kanyang tibak, at sila'y lihim na pumasok sa bayan, at kanilang pinatay ang lahat ng mga lalaki. At kanilang pinatay si Hamor at si Sichem na kanyang anak, sa talom ng tibak, at kanilang kinuha si Dina sa bahay ni Sichem, at sila'y nagsialis. Nagsiparo ng mga anak ni Jacob sa mga patay, at kanilang sinamsaman ang bayan, sapagkat kanilang dinahas ang kapatid nila. Kinuha nila ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan, at ang kanilang mga asno, at ang nasa bayan, at ang nasa parang. At ang kanilang buong yaman, at ang lahat ng kanilang mga anak, at mga asawa, ay dinala nilang bihag at samsam, sa makatuwid bagay lahat na nasa bahay.
At sinabi ni Jacob kay Simeon at kay Levi, "Ako'y inyong binagabag, na pinapadyang mapagtanim ninyo ako sa mga tumatahan sa lupain, sa mga Kananiyo, at sa mga Pherezea. At akong may kaunting tao, ay magpipisan sila laban sa akin, at ako'y sasaktan nila, at lilipulin ako at ang aking sangbahayan." At kanilang sinabi, "Aariin ba niya ang aming kapatid na parang isang patutot?" Genesis Kapitulo 35. At sinabi ng Diyos kay Jacob, "Tumindig ka, umahan ka sa Bethel, at tumahan ka roon, at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau." Nang magkagaya'y sinabi ni Jacob sa kanyang sangbahayan, at sa lahat niyang kasama, "Ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nang-asa inyo, at magpakalinis kayo, at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo'y magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel, at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan, at sumaakin sa daan na aking nilakeren." At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinaka-Diyos na nasa kamay nila, at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga, at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong ensina na malapit sa Sikhem. At sila'y naglakbay, at ang isang malaking sindek mula sa Diyos ay samabayan na nasa mga palibot nila, at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Sa gayo'y naparoon si Jacob sa Luz, na nasa lupain ng Canaan, na siyang Bethel, siya at ang buong bayang kasama niya. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana at tinawag niya ang dakong yaon na El Bethel, sapagkat ang Diyos ay napakita sa kanya roon, nang siya'y tumatakas sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebekah, at nalibing sa paanan ng Bethel, sa ilalim ng ensina, na ang pangalan ay tinawag na Alon Bokot. At ang Diyos ay napakita uli kay Jacob, nang siya'y manggaling sa Padan Aram, at siya'y pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, "Ang pangalan mo'y Jacob, ang pangalan mo'y hindi natatawagan pang Jacob kundi Israel ang itatawag sa iyo," at tinawag ang kanyang pangalan na Israel. At sinabi sa kanya ng Diyos, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay lumago at dumami ka, isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. At ang lupaing ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac, ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong lahi pagkamatay mo ay ibibigay ko ang lupain." At ang Diyos ay napailang lang mula sa tabi niya sa dakong pinakipag-usapan sa kanya. At si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaalaala sa dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos, halijing bato, at binuhusan niya ng isang inuming handog at binuhusan niya ng langis. At tinawag ni Jacob na Bethel ang dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. At sila'y naglakbay mula sa Bethel, at may kalayuan pa upang dumating sa Ephrata, at nagdamdam si Raquel, at siya'y naghihirap sa panganganak. At nangyari, nang siya'y naghihirap sa panganganak, na sinabi sa kanya ng hilot, "Huwag kang matakot, sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki." At nangyari, nang nalalagot ang kanyang hininga, sapagkat namatay siya, ay kanyang pinanganlang Benoni, datapwat pinanganlan ng kanyang ama na Benjamin. At namatay si Raquel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata, na siyang Bethlehem. At nagtayo si Jacob ng isang batong pinakaalaala sa ibabaw ng kanyang libingan, na siyang batong pinakaalaala ng libingan ni Raquel hanggang ngayon. At naglakbay si Israel at iniladlad ang kanyang tolda sa dako paroon ng moob ng Eder. At nangyari, samantalang tumatahan si Israel sa lupaing yaon, na si Ruben ay yumaon at sumiping kay Bila, na babae ng kanyang ama, at ito'y nabalitaan ni Israel. 12 nga ang anak na lalaki ni Jacob. Ang mga anak ni Leah ay si Ruben, na panganay ni Jacob, at si Simeon, at si Levi, at si Judah at si Issachar, at si Zabulon. Ang mga anak ni Raquel ay si Jose at si Benjamin. At ang mga anak ni Bila, na alila ni Raquel, ay si Dan at si Neftali. At ang mga anak ni Zilpa na alilang babae ni Leah, ay si Gad at si Azer. Ito ang mga anak ni Jacob na ipinanganak sa kanya sa Padan Aram. At naparoon si Jacob kay Isaac na kanyang ama, sa Mamre, sa Kiriath Arba, na siyang Hebron, na doon tumahan si Abraham at si Isaac. At ang mga naging araw ni Isaac ay 180 taon. At nalagot ang hininga ni Isaac at namatay, at siya'y nalakip sa kanyang bayan, matanda at puspos ng mga araw, at inilibing siya ng kanyang mga anak na si Esau at si Jacob.